Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Ephesians chapter 5 verse 19 and 20. Ephesians chapter 5 verse 19 and 20. At para po sa ating mga bisita, tayo po ay nagkakaroon ng expository series on the book of Ephesians. Nandito na po tayo sa chapter 5 verse 19 and 20. Ang sabi po dito, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual. Nasa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Ang Christian life po mga kapatid, dapat po natin itong maunawaan na ito po ay buhay sa Espiritu, na naaayon sa Espiritu. Ito po ay pamumuhay na nasa ilalim po ng leadership, ng pamumuno ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagli-lead sa atin. Siya din po ang nag-i-equip sa atin, naghahanda sa atin para sa gawain ng paglilingkod. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin, nagbibigay liwanag sa salita ng Diyos sa ating puso at isipan upang maunawaan natin ito. Ang banal na Espiritu ang kumikilos upang tayo ay lumago. Ang banal na Espiritu din ang nagpipreserve sa atin towards maturity. Ang banal na Espiritu ang nagpapaalab sa ating puso upang ibigin natin ng mas lalo ang ating Panginoong Hesukristo. So ang ibig pong sabihin nito, ang buhay po natin ay dapat nasa ilalim ng influence ng banal na Espiritu. It must be dominated by the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, wag po nating i-quench, wag po nating pighatiin ang banal na Espiritu. Hindi po dapat natin tanggihan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Huwag natin siyang pighatiin at kailangan po nating hilingin palagi ang kaniyang tulong, ang kaniyang gabay. We must constantly ask for His aid. At kailangan pong naisin po natin na ang ating conscience ay magiging dominated by the Holy Spirit. And let us pray for the convicting grace of the Holy Spirit na every time na tayo ay mahulog sa kasalanan, hindi po natin papagmatigasin ang ating puso, bagkus tayo po ay magsisi at once. Kailangan ding mapuno tayo ng banal na Espiritu, mapuspos po tayo. And we must not forget kung ano ang ibig sabihin ng filling or being filled with the Holy Spirit. Tinalakay na po natin ito nung mga nakaraang linggo. Pinupuno po tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So there could be no filling of the Holy Spirit apart from His Word. Hindi po tayo charismatic na aawit lang tayo ng praise and worship song, mapupuno na tayo ng banal na Espiritu. No. The Holy Spirit's filling our hearts is never separate from the Word of God. At kung tayo ay matapat na nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, nagbabasa ng salita ng Panginoon, then the Holy Spirit will work in our lives. Please turn to Colossians chapter 3 verse 16. Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay sa pamamagitan lamang ng kaniyang salita. Ang sabi po dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So, habang ang salita ng Diyos ay nanananahan sa atin ng masagana, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin. So the question is, does the Word of God dominate your life? Does the Word of God influence your life? Does the Word of God control your life? Let us ask the Holy Spirit to give us more hunger and thirst for the Word of God. And the Holy Spirit also works in us sa pamamagitan ng ating pananalangin.
hilingin natin sa Kanya particularly na mapuno tayo ng banal na Espiritu. Luke chapter 11 verse 13. Please turn there. Luke chapter 11 verse 13. Ang sabi po dito, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? So let us ask particularly for the Holy Spirit to fill us. Now, si Pablo po ay magbibigay po sa atin ng practical section ng what it means to be filled with the Holy Spirit. Ano ba ang ibig sabihin ng Spirit-filled life? Ay sinasabi po ni Apostle Paul sa ating teksto ngayong gabi na ang banal na Espiritu, kung tayo ay napuno ng banal na Espiritu, nagkakaroon po ito ng impact sa ating relationship with other people, with other believers. Tinalakay po natin ito last time. Nagkakaroon ito ng impact sa ating pakikasalamuha sa ating mga kapatiran. And don't you know that if the Holy Spirit fills us, nagkakaroon din po ito ng impact sa ating worship. Kahit sa simpleng pag-aawitan po natin, at ito po ang focus po ng ating pag-aaral ngayong gabi. Kahit sa ating pag-aawitan, kung ang banal na Espiritu ang kumikilos, hindi po dry ang ating pag-aawitan ng ating mga hymno and spiritual songs. So, dinescribe ni Apostle Paul ang kung papaano mapuspos tayo ng banal na Espiritu, at ito po ay nag-a-affect sa lahat po ng ating relationship at ng ating pagsamba. So sa gabing ito, pag-aralan po natin particularly ang musika sa loob ng iglesia. Bihira po itong mapag-aralan po natin, pero ito talaga yung dinaanan po ng ating teksto. So, in this particular time ay niloob po ng Panginoon na ito po talaga ang ating topic. Ito po ang kagandahan ng expository sermon, expository series, dahil hindi po natin alam kung ano ang topic. Verse by verse, chapter by chapter po nating inaaral ang book of Ephesians. And church music, I tell you, ito po ay isang hotly contested topic. Meron nga tayong naririnig na tinatawag na worship wars, na parang nagwa-war ang mga churches. What type of music should the church have? What type of singing? Well, umaasa po tayo ng ating teksto ngayong gabi ang magbibigay kaliwanagan sa paksang ito. Unang punto na ating pag-aaralan, meron pong tatlo. Pag-aralan po natin ang context of our music. Ang konteksto ng ating music. Pangalawa, ang content of our music. Ang laman ng ating music. At pangatlo, ang concentration of our music. So tatlong bagay: context, content, and concentration. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral natin ng kaniyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The context of our music. Ang konteksto po ng ating musika. Ang konteksto po ay sinasabi po ng ating teksto, speaking to one another. That is the context. Speaking to one another. Ang worship pala, kabilang na yung singing, ito pala ay isang gawain ng lahat ng mga banal sa loob ng iglesia. Lahat ng mga tunay na believers. The one another na binabanggit po ng ating teksto ay tumutukoy po sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi po ito tumutukoy sa barangay. Hindi po ito tumutukoy sa Kiwanis Club o anumang organisasyon. Ito ay tumutukoy sa iglesia. Ang liham ni Pablo ay sinulat po niya sa mga mananampalataya doon sa Efeso. Ephesians 1:1, ang sabi dito, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Hesus Kristo. This is the context of one another. Ang instruction po ni Apostle Paul sa liham na ito ay binigay niya sa iglesia doon po sa Efeso. Nagbibigay siya ng instruction sa mga Christians kung paano po mamuhay
sa ating Christian na pamumuhay. At itong pamumuhay na ito ay nasa konteksto ng isang komunidad, nasa konteksto ng isang iglesia. Namumuhay po tayo sa isang henerasyon sa ating panahon ngayon na napakababaw ang kanilang pangunawa sa ecclesiology or doctrine of the church. Kakaunti lang talaga ang nakakaunawa sa kahalagahan ng iglesia. Now, sinasabi po ni Apostle Paul dito na kung tayo ay napuno ng banal na espiritu, it also follows that we will worship together. Ang sabi po dito, speaking to one another. So hindi po pwedeng Christian ako pero dito lang ako sa bahay mag-worship. Maliban na lang kung merong providential hindrance, kung ikaw ay may karamdaman. But as much as possible ay talagang tayo ay dadalo sa pagtitipo ng iglesia ng ating Panginoon. Speaking to one another. Itong one another is the context of local church. We subject to one another. Notice Ephesians 5:21. Ang sabi po dito sa Ephesians 5:21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Again, the word one another is mentioned here and the context is the local church. Ang worship, mga kapatid, magagawa lamang ito ng tunay na mga ligtas, tunay na mga Christians, tunay na converted sa ating Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng bagong puso. Ang mga unbelievers, wala po talaga silang heart para sa pagsamba. They don't care. They don't care about the glory of God. Ang unbeliever, wala po siyang access sa trono ng ating Panginoon. Ang mga believers lamang na nanampalataya kay Hesukristo bilang tagapamagitan, Jesus Christ is our mediator. Tayo lamang ang merong access sa trono ng biyaya ng Diyos. Sa pagsamba din, John 14:6. And this is a very common passage. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Now, hindi po ito nagro-rule out sa responsibility ng lahat ng mga tao without exception to worship God. Dahil utos ng Panginoon sa lahat ng mga tao na sambahin siya. Nilikha ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Ang Panginoon ang nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay. Siya po ang namumuno sa lahat ng mga bagay. At karapat-dapat po ang Panginoon na sambahin siya ng lahat ng kaniyang mga nilikha. Please turn to Psalm chapter 19 verse 1. Please turn there. Psalm chapter 19 verse 1. Ang sabi po dito, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kaniyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Now, bilang tagapaglikha po mga kapatid, mga kaibigan, merong karapatan ang Diyos na humingi na ang kaniyang or mag-utos ng kaniyang nilikha ay mag-bow down before Him. Ang unang utos sa Ten Commandments ay isang ekspresyon ng nag-iisang pamumuno ng ating Diyos. Ang sabi po dito, you shall have no other gods before me. So ibig sabihin, sa Kanya lamang ang lahat ng mga tao sumamba. And one of the great crimes of fallen humanity is the failure to worship God alone. Bakit? Ang dami po nilang mga Diyos-Diyosan. They worship the creature instead of the Creator. Romans 1:25. Please turn there. Romans chapter 1 verse 25. Ang sabi po dito, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Now, samantalang totoo na ang lahat ng sangnilikha ay merong katungkulan na sambahin ng Diyos, ang mga Christians lamang, ang mga tao ng Diyos lamang ang merong capacity to worship God. Now, ang focus po ni Apostle Paul sa ating teksto ngayon ay patungkol sa music during our worship. At dahil ang sinasabi po ng Ephesians 5:19, speaking to one another, meaning to say,
ang church music is to be congregational. Lahat po ay kumakanta. 'Di ba? Ano po ang nasa ating teksto? Basahin po natin ulit Ephesians chapter 5 verse 19 to 20. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. So, kahit sa ating pag-aawitan, ito po ay ginagawa po natin sa konteksto ng pagsasalita sa isa't isa. Music is instructional. Music is spoken to the congregation, to everybody. Ang ibig pong sabihin nito po mga kapatid, mga kaibigan, is that church music is to be congregational. Nakikita din natin sa parallel passage na binasa natin kanina, Colossians 3:16. Please turn there. Colossians 3:16. Lahat po ng pag-aawitan sa loob ng iglesia ay dapat congregational. Lahat po ay umaawit. Lahat po tayo sabay-sabay, sama-sama. Inaawit po natin ito, inaalay sa Panginoon at occasion din po ito upang kausapin natin ang isa't isa sapagkat meron pong mga himno na nagsisilbi pong instruction para sa isa't isa. Colossians 3:16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa, take note, magturo at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa sa mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. So meaning to say, ang ating church music, ang ating church singing is an instruction to teach one another na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So it's a congregational engagement. Worship is congregational, and worship should be sung as a body, bilang isang katawan. Hindi po ito entertainment. Ang music po ay hindi entertainment sa loob ng iglesia. Hindi po tayo pumapasok sa church upang maging spectator, upang manood ng concert. Tayo po ay pumapasok sa church upang sumamba ng sama-sama, and singing is part of worship, and therefore we sing together. We sing the praises of God together. This is a congregational singing. Kaya nga, iiwasan natin at i-minimize o iiwasan talaga ang singing na parang merong spectator, kundi ang singing, sama-sama po nating gagawin ito bilang isang iglesia, bilang buong kapulungan, na tayo ay sama-samang pumupuri sa ating Panginoon. So ang main point ni Apostle Paul dito is the expression of the indwelling Spirit as we come together for worship. Ang pinag-uusapan ni Pablo ay ang transforming grace ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Di ba dati hindi naman tayo worshiper? Mga rebelde tayo dati mapaghimagsik. Pero dahil binago ng Panginoon ang ating puso at isipan, niligtas niya tayo mula sa pagiging rebelde, naging worshiper po tayo. He has changed us from rebels to worshipers. Now, kung gusto po nating i-judge ang tunay na kondisyon ng ating puso, tingnan mo kung paano ka sumamba. Paano ka ba sumamba? Ikaw ba talaga ay tunay na nagagalak sa Panginoon? Ikaw ba talaga ay tunay na sumusunod sa pamantayan ng salita ng Diyos? Kung paano ka sumamba? May puso ka ba talaga na pumipintig para sa ating Panginoon? Pakinggan po natin si Thomas Watson. Ang sabi po dito ni Thomas Watson, wicked men are bound to praise God, but they are not fit to praise Him. None but a living Christian can tune God's praise. The godly alone are fit to be choristers in God's praise. So meron pong choir ang ating church, pero sama-sama po ang buong congregation
na umaawit ng papuri para sa ating Panginoon. At ang tunay na pagsamba ay dapat initiated by the Holy Spirit. That's why we are dependent on the working of the Holy Spirit for worship. John chapter 4, verse 23. Please turn there. John chapter 4, verse 23. Jesus explaining to the Samaritan woman concerning true worship. So kung merong true worship, meron pong false worship. And we do not want our worship to be false. Ang sabi po dito, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kaniya. Kaya nga, hindi talaga katanggap-tanggap itong tinatawag na seeker-friendly worship model. Kadalasan sa mga churches ngayon, ang worship ay inuorganize sa kaisipan na kung papaano magustuhan ng mga unconverted. Papaano magugustuhan kaya ito ng mga unconverted. Remember, wala po talagang puso ng pagsamba ang mga unconverted. Maliban na lang kung sa pagpasok nila sa church, kumilos ang banal na espiritu sa kanilang puso in response to the preaching of the gospel. Sila ay magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang. Aariin nila si Kristo bilang kanilang tanging Diyos at tagapagligtas. Only then and there, kung sila ay maligtas, sila po ay magiging tunay na mananampalataya. Pero hanggat hindi sila tunay na ligtas, uupo lang sila sa church para lang silang nanonood ng kaganapan. Pero wala po talaga silang heart for worship. Kaya it is really absurd na ang ating worship model ay ina-adjust natin upang magustuhan ng mga unconverted. If they don't have the heart of worship, hindi talaga nila ito magugustuhan. Nandyan lang sila dahil inimbita sila at nahihiya. Siguro silang tumanggi sa nag-invite sa kanila sa church. Our only hope is when the gospel is proclaimed, the Holy Spirit will really work in their hearts and minds so that they will be converted to Christ, so that from rebels, they will become true worshipers. Kaya wag po nating i-adjust sa panlasa ng unbelievers ang ating pagsamba. Dahil ang tunay na believers lamang ang merong appetite for worship. Naway nakita po natin ito mga kapatid, mga kaibigan. And this is the problem of many churches in our generation today. Gusto nilang i-appeal ang panlasa ng mga tao. At gusto nilang i-alok ang music na katulad ng napapakinggan sa radyo. So kung ang rock music ang in sa radyo, rock music din ang i-aalok ng church. Yun po ang nangyayari sa dekada 90. Di ba? Rock music ang inaalok sa church. Ang emphasis talaga ay yung musical style, hindi po ng doctrine, hindi po ng laman. Remember sa ating teksto, ang ating congregational singing is in the context of teaching one another. Di ba? Teaching one another. Admonishing one another. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. So, pati ang mga kanta po natin, sermon din pala yan. Meron nga lang tono, pero sermon din yan. Instruction din yan. Kaya ang pinaka-highlight po ng ating singing ay hindi po ang musical style, kundi ang laman, ang content po ang pinaka-highlight. And that brings us to the second part of our meditation tonight, the content of church music. Ang laman ng church music. Ang sabi po ng ating teksto, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. So ang emphasis po nito ay hindi po ang style ng music, kundi ang laman ng music. Una, ang binanggit dito is speaking to one another. Speaking to one another through song.
Paul used the word in Ephesians 4:25 din. Please turn to Ephesians 4:25. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Ginamit din ni Paul itong statement na speaking to one another sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 2. At ang konteksto nito ay yung sinalita ni Pablo ang gospel. Kaya nga ang lyrics ng ating song ay naglalaman ng gospel content. Sermon talaga ang song, mga kapatid. Meron nga lang tono. Yun ang sinasabi talaga ng Bible. But let us see to it that our hymns, our songs are doctrinal. Solid po ang doctrine ng mga kanta na ating inaawit sa loob ng church. 1 Thessalonians 2:2, bagaman nagdusa kami at inalipusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Yung salitang ipahayag, pareho lang po sa ginamit ng ating teksto na speaking to one another. Ang punto po ni Apostle Paul sa ating teksto is nasa laman po ng ating inaawit. Laman ng ating inaawit. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang laman ng ating inaawit ay salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. In other words, ang ating songs should reflect sound doctrine. Kaya careful po tayo sa lyrics ng ating song. Kasi marami pong mga contemporary songs ngayon na napakababaw ng doctrine. Napakababaw. Sayang ang oras na ating ginugugol sa pagtayo at pagkanta ng mga songs na yon. The doctrine must be biblical and solid, mga kapatid. And kung ating aralin po ang Old Testament, ang mga chief musicians po nila ay mga theologians. Hindi ba ninyo alam yan? Mga theologians po ang mga chief musicians. Say for example, si Haring Solomon sa 1 Kings chapter 4, verse 30 hanggang sa 32. Please turn there. Si Haring Solomon, 1 Kings chapter 4, verse 30 and 32, dinescribe po siya bilang isang musikero. Si Solomon, musician din pala. But he wrote 1,005 psalms. Marami po sa mga salmo ni Solomon ay nawala. Pero 1,005 songs ang na-compose ni Solomon. At ang wisdom ni Solomon ay dinescribe at kinumpara sa ibang mga wise at that time. Pero sino-sino ang wise na binanggit? Si Ethan at saka si Heman. And it implies na bukod pa kay Solomon, ang dalawa pang wisest men na namuhay at that time ay mga musikero, mga theologians, pero musicians. 1 Kings chapter 4 verse 30 hanggang sa 32. Kaya't ang karunungan ni Solomon ay higit pa kaysa karunungan ng lahat ng tao sa silangan at kaysa lahat ng karunungan ng Ehipto, sapagkat higit siyang pantas kaysa lahat ng mga tao, higit na pantas kaysa kay Etan at Izrahita. So, ang implication, si Etan at Izrahita, na Izrahita ay pantas din. Kay Heman, kay Kalkol at kay Darda na mga anak ni Mahol, mga musicians po ito. At ang kaniyang katanyagan ay kumalat sa lahat ng mga bansang nakapalibot. Nagsalita rin siya ng 3,000 kawikaan at ang kaniyang mga awit ay 1,005. So, ang mga wise men at that time were musicians. They were musicians but they were theologians. They were wise. And sadly, ang mga music po sa modern church ay wala po talagang emphasis ng theology. It's all emotionalism ang lyrics. Paulit-ulit pa. Paulit-ulit pa. In fact, marami po sa mga kanta sa ating panahon ngayon ay naglalaman ng plain bad theology. Bad theology. And too much of church music today
Ang ini-emphasize talaga ay ang style of music. Upbeat ba yan? Or ballad ba yan? Or very slow ba yan? Actually, it doesn't matter. It really doesn't matter. Kailangan lang na merong kaayusan at kahusayan. Pinili nating kumanta ng mga himno because we put so much emphasis on doctrine, hindi po sa musical style. Pero sa mga contemporary church ngayon, yan po talaga ang kanilang emphasis. At sinasabi po ni Apostle Paul na ang ating music sa loob ng iglesia ay kailangang magkakaroon ng teaching function. Teaching po. Colossians 3:16. Kaya mag-ingat po tayo sa lyrics. Teaching talaga Colossians 3:16 once again, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So, the main function of the music in the church is teaching. Teaching, preaching, mga kapatid. And very specific po si Apostle Paul, Psalms. Well, ang Psalms ay yung Salmo talaga, yung mga Book of Psalms. Kasi sa Old Testament, ang Psalms, ang kanilang inaawit, Psalms din. Pero binabanggit din po dito yung hymns. Diba? Binabanggit din yung hymns. Ang hymns kasi, ito na po yung mga songs po natin na naglalaman po ng gospel. Gospel. Samantalang ang mga Psalms ay meron man talagang mga songs na nakabatay yung lyrics sa Book of Psalms. Book of Psalms ang kanilang kinakanta. Pero sinasabi din dito yung hymns. Katulad ng mga songs like A Mighty Fortress is Our God, Come Thou Almighty King, All Hail the Power of Jesus' Name. Nung si Pablo at si Silas ay kinulong, binartolina po sila doon sa Philippi, hating gabi sila po ay umawit ng himno. So ang himno, ang lyrics ng hymn ay naglalaman po ng Christian doctrine, Christian teaching, gospel po. Yun talaga po ang laman ng Psalms. Acts 16:25. Ang sabi po dito, ngunit nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. So, hindi po familiar ang mga hymns, Christian hymns. Maaring familiar sila sa mga Psalms, ang Psalms din. Laman din yan ng ating congregational singing. Kaya meron pong mga hymns na nakabatay po sa Book of Psalms. Pero meron talagang mga hymns na uniquely Christian in content, Christian in lyrics. At pangatlong binanggit ni Pablo dito ay spiritual songs. Ang ibig pong sabihin ng spiritual songs is yung song na driven by the Holy Spirit. Sa ating pag-aawitan, hindi po tayo umaawit mechanically, but it's empowered by the Holy Spirit. Yun lang ang ibig sabihin ng spiritual song. Nararanasan po natin ang pagkilos ng banal na espiritu habang inaawit natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. So again, ano po ang content ng ating singing? The content is the Word of God. The content should be teaching one another, preaching to one another, admonishing one another. Yun po ang content. Meron pong teaching element ang ating mga songs. Kaya bawal ang bad theology sa ating mga inaawit. It should be good theology. At pangatlo at panghuling punto, the concentration of our singing. Ano yung concentration na sinabi po ng ating teksto? The music of the church should be concentrated on singing praises to Christ. So gospel concentration po ang ating singing sa church. Singing and making melody with your heart to the Lord. So the Lord is the concentration of our singing. Nanggagaling po ito sa ating puso. Now, sa ating kapanahunan ngayon, ang emphasis nga ay andun po sa mga instruments, musical instrument.
Meron po kaming worship festival kung tatawagin dati. Doon po sa Tubod, Lanao del Norte. Hindi mo talaga maunawaan ang lyrics dahil napakalakas po ng instrument. Wala nang saysay. Wala nang saysay. Puro instrument na lang napakinggan. Wala na pong lyrics. Pero ang pinaka-importante po pagdating sa church music is the lyrics, the content, the lyrics from the heart that is focused upon Christ, to the Lord. Dapat ang lyrics natin ay meron pong holy reverence sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang tunay na worship ay hindi po masusukat sa outward elements, katulad ng ganda ng boses. Hindi po dyan masusukat ang tunay na worship. Outward elements, ganda ng boses, ano pa, ganda ng instrument or ng tugtog. Ang tunay na worship ay masusukat po sa kung ano ang laman ng ating puso. Kasi ang sabi po dito, from the heart. Kaya nga, ang tunay na believer lamang ang siyang nakakasambang tunay. Sabi po ni Charles Spurgeon, let us not present old, worn-out praise, but put life and soul and heart into every song. Since we have new mercies every day and see new beauties in the work and word of our Lord. Kaya nga yung sinasabi nilang worship wars or worship festival really misses the point. Church music that focuses on music misses the point. Ang atensyon ng mga tao ay doon na po nadudraw sa ganda ng tugtog at ganda ng musika at parang kinikilabutan ang kanilang balahibo dahil sa ganda ng music. But church music that focuses upon form, yung forma lang, without the stirring of the heart, without doctrinal content rather, misses the point. Christian worship must be Christ-centered. Nagmula po sa puso, maalab ang ating puso, at nakakonsentrate sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Christian worship, therefore, ay binigay natin sa Panginoon ang ating best. May mga churches na a cappella lang ang kanilang pagkanta at hindi sila gumagamit ng instrumento. Wala po tayong problema dyan. Pero kailangan po, doon po sila mag-focus sa ating Panginoon. Ang kanilang puso ay dapat mag-lift up ng praises to God. May mga churches na gumagamit ng musical instruments, wala din po tayong problema dyan. Pero dapat ang musical instrument ay hindi makaagaw sa laman ng ating inaawit, sa content na doctrinal, teaching, and Christ-centered. Kung gagamitin natin ang instrument, kailangang skillful din po ang ating pagtugtog nito, pero hindi po dapat ito makaagaw sa tunay na laman ng ating inaawit. Ayon pa kay Charles Spurgeon, God deserves the best that we have. Every Christian should endeavor to sing according to the rules of the art, so that he may keep time and tune with the congregation. The sweetest tunes and the sweetest voices with the sweetest words are all too little for the Lord our God. Now, ang worship ay dapat punong-puno ito ng kagalakan. Singing fueled by hearts na punong-puno ng gratitude sa ating Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 20. Please turn there. Ephesians 5:20. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. So ang ating puso ay nagpapasalamat at pumupuri talaga sa ating Panginoon. There is joy in us. It is a delight created within us by the Holy Spirit. Ang joy, isa yan sa mga bunga ng banal na Espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang worship po, ibig sabihin nito, kalimutan po natin ang ating sarili. At doon po tayo mag-focus sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Now, sa Book of Psalms, talagang ang worship ay congregational. Kaya nga yung sinasabing sa bahay lang ako magsisimba, manonood ka lang ng online, hindi po. Hindi yan.
Talagang ang worship po talaga, maliban na lang kung ikaw ay may sakit, you are providentially hindered from going to church. But certainly, worship, Christian worship is really congregational. Sa binasa po natin kanina sa Psalm chapter 84, nananabik ang puso ni Haring David. Dahil at that time, malayo siya sa templo ng Panginoon. Nainggit nga siya kahit sa Maya eh. Yung Maya, mabuti pa daw ang Maya na sa loob ng templo siya, malayo. Ganun din. Ang isang tunay na Christian ay hindi talaga mapakali yan kung mawalay sa mga kapatiran sa loob ng iglesia. Psalm 100 verse 4 and 5. Ang sabi po dito, Psalm 100 verse 4 and 5, magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kaniyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kaniya at purihin ninyo ang pangalan niya sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kaniyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang kaniyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. This should be our attitude in worship. Psalm 92 verse 1 and 2. Psalm 92 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan, o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. So, this is the music God has ordained for the church. Ito ay kakantahin ng mga tunay na saints, tunay na ligtas. Ito ay nagmumula sa puso ng mga tinubos ng ating Panginoon. And it is congregational. Lahat po ay umaawit. Ito po ay doctrinally sound. At merong teaching element. Dahil sermon po talaga ang song. Meron nga lang tono. Yung sermon ni Pastor Jeremiah ngayon, wala pong tono yan. Pero ang singing, sermon din pala yan. At inaawit natin ito mula sa puso. At umaasa tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ang motivation ng ating puso ay pasasalamat sa ating Panginoon. Nawa ipagkaloob po ng Diyos sa bawat isa sa atin ang kagalakan at ng pag-aawitan para sa Kaniya at tunay na pagsamba. Naway ipagkaloob ng Diyos ito sa atin. Nang hindi po tayo magiging mapagkunwari, mga kapatid, mga kaibigan. Kapag umaawit tayo ng dakilang katapatan ng ating Diyos, great is thy faithfulness, ay nawa ang ating heart talaga ay pumupuri dahil sa katapatan po ng ating Panginoon. Kapag tayo ay umaawit ng only a sinner saved by grace, dapat naunawaan po talaga natin at sineselebrate natin ang biyaya ng ating Panginoon na siyang batayan lamang ng ating kaligtasan. Ayaw po ng Panginoon ang isang uri ng pagsamba na mechanical, na hindi po talaga nanggagaling po sa ating puso. So, kung awitin po natin ang biyaya po ng ating Panginoon, abay, ang ating puso dapat ay merong kagalakan at merong pasasalamat po sa Kaniya. At para po sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, huwag mong ipagmayabang na ikaw ay marunong ng Christian song at mahilig makinig ng Christian song. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kung ikaw ay nagtitiwala pa rin sa sarili mo para sa kaligtasan mo, kung hindi ka pa nagpapasakop sa Lordship ng Panginoon, yung pagkahilig mo sa Christian music, idolatry lang yan, and musical taste lang yan. Pero alam ng Diyos kung ang puso mo ay tunay na sumasamba ba sa Kanya o hindi. Magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at lumapit ka kay Kristo, manampalataya ka sa Kanya lamang bilang tanging Diyos sa tagapagligtas mo, at ikaw ay Kanyang iligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa paalala mula sa inyong salita. At naway tumagos po ito sa aming mga puso. At naway gamitin din ninyo itong mensahe na ito upang abutin ang maraming churches, lalong-lalo na ang mga reforming pa lang na mga churches. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.